Hey guys! Welcome to my channel. So, napansin ko bihira na rin ako mag-upload ng ng gun videos dito sa JRA channel ko. So, today sabi ko mag-upload tayo since nakalabas yung mga baril ko. Okay, so AK, no? AK. So, pinakita ko na to dati. Naglagay ako ng scope mount o rail mount. So, I just realized not all AKs are created equal. Bakit? So, extra feature pala yung scope mount. That's what I'm trying to say. Extra feature. Ano ibig sabihin? That meron kang abang dito. So, ito ano lang to, quick detach na rail system. So, I think yung SAM, nakalimutan ko na, yung AK ng nasa Pilipinas na chambered in 556, wala yatang side rail yon na abang para sa optics mount. Kaya yung kaibigan natin si Fight Kid, tinanggal niya yung rear sight, nag-install siya dito ng rail, tapos dito siya naglagay ng red dot. Pwede rin naman yun, no? Pero gusto ko kasi may option ka pa rin to keep the irons, kasi if worst comes to worst, pag naubusan ka ng battery sa red dot mo, well, mahirap makatama, no? Tapos in choosing a rail, ngayon ko nga rin napansin yung nabili ko pala is low profile, which is good, no? Masyadong mababa para mas malapit ka sa barrel. Kaysa mas mataas, mas malaki yung adjustment mo sa point of impact. Okay? So, wag nyong gagawin is papalitan nyo yung dust cover ng AK nyo ng merong rail. Bakit? Kasi, dust cover is, ang purpose niyan is to cover. It's not to hold an optic. Meaning, magalaw yan. Mahirapan kang mag-zero. Or repeatable yung zero. Ibig sabihin, mauulit mo. Pwede ka tsumamba na makabulsay pero mahirap umulit. Okay? Kasi nga gumagalaw. It's not meant to hold an optic. Kaya nga nipis nito eh. Unless, I think yung Z-Pop, Zastava, yun dati sayang, hindi ko pa binili eh. Nung mura pa dati yung mga AK dito eh. I think it's Serbian, na yung dust cover niya naka-fix dito sa front, hinge. So talagang solid yung mounting system. Anyway, so generally majority ng mga AKs flimsy ang dust cover. Wag kayo maglalagay ng rail dyan. Similar with the SKS. Yung SKS ko nakadalawang dust cover ako napalit eh. Kasi nga hindi accurate. Anyway, so yan, mas solid yung ganito side mount, and I'm glad na meron akong abang for the rail. Kasi nung binili ko to, wala naman talaga akong balak na lagyan siya ng optic o lagyan ng red dot. Pero yeah, at least we have the option. So for today, lalagyan natin siya nito. Matagal na sa akin to, no? Romeo 5. Sabi ko, since maglalagay ako ng red dot dito, hindi pwede yung mga mumurahing red dot sa Amazon. Kasi kahit papaano merong recoil vibration ang 7.62 by 39. Bale, before anything else, YouTube's policy, nothing is for sale in this post. This is just a show and tell video for educational purposes lang. Okay? And napansin nyo ba lately yung mga gun tubers hindi nagpapakita ng mga standard capacity magazines? Kasi bago ba yon? Bagong rule ng YouTube is kailangan 30 rounds lang daw. Dapat 30 rounds and above bawal. So, yung iba naglalagay ng limiter na para maging 29 rounds lang daw. Okay, so ay nako, lobat ako. Lobat. Andali. Kailangan ko ng charger. Okay, nagcha-charge tayo. Yan. Layo na lang ako. Okay, so kita nyo mataas yung mount nung Romeo 5. Pero meron silang mas mababa eh. Meron siyang plate na mas maliit.
Eto, lipat natin yan. Pero, hindi rin natin pwede pakita kay YouTube yan kasi ayaw niya. So, gagamit na lang tayo ng power of editing. By the way, yung Romeo 5, may kasama na siyang tool. No? Hex tool. Pero, I think this is unique. Kasi meron kang pwedeng kapitan. Okay, pakita ko lang. Ito yung low profile mount. Kasama na siya ng SIG Romeo 5. So, ito yung gamit natin. Okay, natanggal ko na yung high profile mount niya. Surprising to see, nakalagay dyan, designed by Sig Sauer in Oregon. Oregon, Portland, napaka-liberal niyan. Nandiyan pala sila. Okay. Tuloy-tuloy natin yung video. Hindi ko lang pwede ipakita kasi YouTube eh. Okay? Hindi ko naman pwedeng matagal na i-pause kasi mag-i-stop para wala na tong edit. Okay? So, kasalukuyang kinakabit ko na yung low profile mount natin. So, anong gusto nyo? Kanta muna ako habang nagano tayo. Bakit? Siguro tanong nyo, bakit mo isipan lagyan ng optic? Well, kasi sabihin ko ba, may parating ako. Isa pa. Yung isang yon, isa pang AK. Yung isang yon, yun ang hindi ko lalagyan ng optic. No? Sinearch ko nga kung ano may abang yun. May abang naman siya for optic, pero gawin kong plain Jane. No? Plain Jane. Okay? Ano pa? Siguro mamaya gawa pa tayo isang video. No? Kasi interestingly, naalala ko nung naghahanap ako, nung wala pa akong 7.62 by 39, naghahanap ako ng 7.62 by 39 na rifle. Sabi ko kasi mura yung bala noong time na yun. Bumabaha yung mga Russian ammo dito, no? Pwede ko. Tas mas mahal ang 223.556. Ngayon, baliktad na. Mas mahal na ang 7.62 by 39. Nagulat nga ako pati sa local store ko, Academy. No? Wala na rin silang 7.62 by 39. Hindi ko alam bakit. Kaya 2 years ago, nung nandito si Charles, ang hihinayang siya every time ipuputok niya yung 7.62 by 39, sabi niya, save it kasi yun nga wala na mga Russian ammo meron ako sabi niya, wala ka na mabibiling ganyan True, totoo naman. It's just that nag-stock up kasi ako pag mura pero I think ako ang fearless forecast ko malapit na matapos yung yung embargo sa Russia. No, pag naipagkaibigan na uli sa US, tuloy ang ligaya. And when the time comes, magmumura na uli yung yung bala, mga steel case Russian ammo and Russian AKs. Sana naman makatikim tayo ng Russian AKs. Gusto ko rin kasi curious din kasi ako. Anong pinagkaiba ng American AK sa Russian AK? I mean, kung talagang mapapansin mo kung ordinary citizen ka, ibig sabihin, hindi ka naman pumuputok ng libo-libo. Diba? Unang-una kasi mahal ang bala. Pag pumutok ka ng libo-libo, grabe din yun, yung gastos na yun, diba? So kung tayo mga civilian shooters, occasional shooters lang, mararamdaman mo may difference in terms of quality, performance, durability, reliability, I don't know. Nakikurious ako sa ganun. Ayan guys, nabit na. SIG Romeo 5, low profile mount. Hindi talaga siya magko-co-witness kasi nakaangat talaga yung hindi siya co-witness. Hindi pwede, it's not gonna work, no? Pero at least mababa lang siya. And then dito pala sa aking Mukov ba tawag nila dito? MOE, KOV kasi Magpul furniture, Palmetto State Armory AK-47 with Magpul furniture. Ang tawag nila to Mukov. Fix yung stock. Meron sila yung Zhukov folding stock. Natutokso ako dati na bilhin yun kaso sabi ko sayang naman to. Maganda to kasi Magpul, tapos
Meron akong extra bala dito eh. Pwede kang magtago dito. May extra bala. Sandali. Kung ma-determine ko lang, no? Paano? May extra akong bala eh. Ay, hindi. Dito rin pala, nagtago din. Tago din ako. Ayoko masira yung kuko ko. Yan, di rin natin pwede ipakita ko kay YouTube. Diba? Kasi ayaw ni YouTube ng mga ganito. Bad daw to, bad. Sa mag-pull din yung grip, di ba? Ah, okay. So, ganito ginawa ko pala. Nagtago ako ng extra bala dito. Siguro 2, 3. Tapos naglagay ako ng tissue. Bakit? Bakit naglagay ng tissue? Siyempre, para hindi kumakalog, hindi mag-ingay. Masyado maingay, nagra-rattle pagka, pagka wala ka dyang, tissue or something to dampen the rattling. No? Yan. Tapos dito sa grip, ay sa stock, butt stock, sa cheek weld, alam ko meron din to eh. Hindi ko lang alam paano. Parang i-pop. Anyway, so ito na siya. Sayang din ko. Ayan. Mag-pull furniture. Tapos yung muzzle brake nito, ang original na muzzle brake nito, naka-slant. Nati-trigger yung OCD ko doon. Pero may purpose pala yun, no? Talagang ng recoil. Pero sabi ko, okay, kaya pinalitan ko ng ganitong klase, muzzle brake. Kesa yung slant lang. Tapos, wala siya, meron siyang provision for cleaning rod. Yun yung isa sa mga, ngayon nagre-research ako sa mga AKs ngayon eh. Ha, ganun, bumili ka muna ng AK, saka ka nag-research? Hindi, yun talagang features ng AK, no? Hindi mo naman ito mapapansin kasi sabi nga eh, usually yung cleaning rod dito ng AK, for looks lang. For looks. Hindi mo naman talaga gagamitin yung cleaning rod dyan. Pero ito nga, naglagay sila ng provision for the cleaning rod, pero wala namang cleaning rod. Okay. Actually, bayonet lug din pala to. Pwede ka rin maglagay ng bayonet. Ang problema sa bayonet lug, once na magpalit ka ng muzzle brake, hindi na gagana yan. So, maghanap siguro ako ng cleaning rod just for the looks. Dagdag lang ng looks. Okay? Ito pa pala. Nabili ko rin to sa gun store eh, yung extended na na mag release. Para pwede mo siya i-press lang na ganyan. Tapos sa ilalim naman, kung may extra kang mag, tatap mo lang yan, lalaglag na. So ayoko magpakita ng magazine kasi lahat ng magazine ko dyan standard capacity eh. Standard capacity. Ayaw ni YouTube noon. No? So ayan siya. Meron na tayong Sig Sauer Romeo Fiber. Sig Sauer Romeo Fiber na red dot. Low profile, which I like. Gusto ko yun. Low profile lang. Mababa lang siya. Para yung sight over bore na issue eh, hindi ganun kalaki. Ano yung sabihin? The higher the sight, mas malayo siya sa bore. Ibig sabihin sa barrel, malaki yung difference mo ng sight over bore, yung accuracy mo. So, mag-iiba ka ng kita niyo yung atag dito. Yung coating ng okay. Anti-glare coating ng Sig Romeo 5. Okay na din pala to. Sig Sauer Romeo 5, dalawang button sa taas. Okay. Hindi ko pa na check kung may battery na to. Hindi pa ako. Usually kasi bagong bago cleaning rod. That's it. Walang kasamang battery. Okay. Baka nasa loob na. I-activate na lang. Tingnan natin. Yun na ayaw ko dito, no? Ito, madaling mawala itong mga ganito. Pero ito, 6 hour niya na, may brand yan. No?
May brand. Tsaka mas malalim yung ano niya. Yung cap. So, mas kapit. I like it. I like it. Ayun, meron na pala siya. May red dot na siya. Meron siyang battery. Alam niyo yung pag may astigmatism kayo, yung circle nagiging parang amoeba. Makita niyo ba yan? Parang ma-appreciate niya. Okay. So, yung red dot ko, nakasentro naman siya, out of the box, nakasentro naman siya sa front sight. Kasi nakikita ko yung front sight eh. So, kailangan ko ito i-zero. Medyo, I think 3 inches lang siya above sa front sight. Anyway, konti lang ang ano natin, adjustment. So, ito siya guys. Watch nyo, ginaganahan pa ako isang video. Compare natin to sa 300 blackout. Gusto nyo? Anyway, gawa pa ako isang video. So, yan guys YouTube, nothing is for sale in this post. Hopefully, wag mo i-demonetize, please lang. Kasi alam nyo ba yun, pagka na-demonetize, hindi lang monetize yung, hindi lang monetization ang problem, yung suggestion, binababaya, hindi makikita ng ibang viewers yung video. Anyway, that's it. Ito, nilagyan natin ng Sig Sauer Romeo 5, yung ating PSA Mukov AKM from Palmetto State Armory. Ano pa kaya pwede ikabit dito? I think that's it. And yung isang darating, gagawin natin, plain Jane. Plain Jane. That's it guys. Thanks for watching.